Gumawa ako paraan para makilala niyo ako. Dahil isang karpintero, naging ama ni Jesus. Tama hindi? Dahil isang karpintero siya. Maraming bagay dapat hindi malalaman bakit si Jesus ay bumaba. Dahil maraming humiling, ano ba ang mukha ng Diyos? Yung may kapatid ng mga ni Jesus, may ama, siya ay walang ama. Siya, usang loob, nagpasok sa katawan ng isang virgin, inosenteng babae, si Virgin Mary. Siya ang pinili, tinakda, at diyan ang bumaba ang Diyos sa kanya. Puti Papa Jesus, mayroong Christmas tayo yung malit siya. Siya ang bituin ang nakatutok sa kanya. Nakatutok sa kanyang bituin. Ito naman ang logo natin. Year 2007, unang bituin, ang nagtatak sa akin, ang angel. Itong apat na angel sa gilid. Panglima, pagkatapos, paggawa ng angel, sabi ko, Ama, hindi ko sila kilala. Yung di ko pa natapos po. Ano ba yung sinasabi na apat angel? Ano ito, principal, ang siya ng ano. Sinuli-uli rin ko sa karatan. Doon kami sa Teres, 2007, December 22. Ngayon, sabi niya, 12 o'clock na. Sabi niya, kunin mo ulit ang damit mo. Pagdating pagkuha ko ng damit, ginanong ko, ang bituin, binaba, tinatakan niya yung logo natin. Ang logo dito, Versace, walang mata, walang yung bilog. Tayo ang binigyan ng Diyos. O sa pangalan na rin dito sa ulap, sa Manawag. Yan po yung logo. Yung sa akin, dalawang bituin. Tinakda, nilagay sa damit ko. Yung damit ko, isang lalaki at binigay sa kanya taga Singapore. Sinuot niya yung blue, walang tatak, ang kamay lang tatak niya. At ayaw hindi siya mapakali. Nakita niya ako, binigay sa akin. Kasi yun, dinala ko lang ang damit yung tungkol sa Makati. Una-una sa 22 ng at 21 ng umaga, naggamot kami ng mga attorney judge. May katungkulan lahat. O, kataon nag-standby kami, naging 22 na, ng alas 12 ng gabi. Kung 23 na yung araw yung tinatakan niya ng gamit ko. So lahat ang kasaysayan ko ito, hindi galing sa akin, galing sa akin. Dahil lang ako, bakit Ama? Gusto ko mag-aral. Minsan masakit ang ulo ko, mabigat ang ulo ko, hindi ako makalakad. Gusto ko magpaturo sa inyo. Ano nangyayari, Mami? Yung tinuruan niya ako. Kumulog, kumidla. Bakit Ama? Ayaw niya ako matututo. Dahil yan ang nakatakda. Kung ikaw pinaaral ko, marami ka nang alam sa lupa. Hindi mo na ako matatawag, hindi mo na ako mapapansin dahil mayroon ka na ginagampanan ng gawain dito. Kung wala kang aral, bawat minuto, bawat oras sa akin ka tumatawag. Dahil yan ang nakatakda. Dahil hindi mo ako nakalimutan. Yun din nakatakda. Lagi, bawat kain ko, tinatanong ko sa taas. Sa taas lahat ang naging kaysaysayan mga ginagawa ko dito dahil siya lagi ko kausap ay si Jesus. Tulad sa kamay ko kami dalawang nag-uusap. Bakit sabi ko, Ama, bakit kayo kanan, bakit ako ang kaliwa? Dumating yung ano dito, Divine Mercy, kaliwa na. Sabi ko, nakatakda yung kaliwa. Ngayon kaliwa na. Tayo iisa yan, dahil ang lahat yan sa Ama. Mayroon barating dito. Gagawa ako ng paraan para siya ang papaliwanag sa inyo. Dahil akong mga tao yon, ang mga pinili ko. Yun ang nakatakda. Yung nakakaalam lang, yung mga pinili ko. Kung hindi ko pinili, aral lang sa Biblia, wala silang alam. Kung may tag-ay sila, may ay malaman nila kung sino ka. Dahil yan ang nakakaalam,
laman ang lahat ang binigay kong tinatagda para sa iyo. Hindi ba lahat pinunta natin mga leader-leader, spesyalista, mga pilistista, basta yung leader nila. Pagdating ng oras, dikit nilang mata nila, mamaya ispituin natin. Yung bastong ko sa lista. Oh, maraming bagay. Doon tayo sa Quiapo, no? Tatlo lang kami, dumating alas 6. Nakita niya si Jesus Christ sa ulap. Tunay talaga, may muka. Randy, tapos pumunta kami sa Quiapo. Kami lang tatlo, palabas na yung mga tao. Yung pare, bumalik ulit. Kinuha niya yung mic. Palabas na yung mga tao. Nagsalita siya. Nandito ang Diyos. Sararating niya. Nandito na siya, pumasok na siya. Sabi lang, may nandito ng Diyos. Wala kaming ibang, walang pumasok kung kami lang tatlo. Ang pare, nandito na. Ngayon lang siyang dumating. Nagulat kami dahil hawak yung baston. Katapos sabi niya, nandito na siya. Dahil sinaniban siya ng Holy Spirit. Puso dito sa akin, hindi gawa-gawa lang, galing sa Diyos. Ang sabi ko, Ama, mabubuwag ang templo kinala. Hindi yan mabubuwag, lalo ang dadagdag yan. Dahil ang templo yan ay akin. Hindi yan matitibag. Lahat na sa templo mo yan ay simbolo sa akin. Baston, bato, basbas, tubig, paliwanag, simbolo akin. Huwag kang baliwalain. Dahil wala, ay wala. Marami pa darating. Nakasulat din yan. Ang sabi ng Ama, nakasulat din yan. Kung wala sa iyo, may darating. Pagdating ng oras at yung mga kagamitan dumating, ay nakasulat din yan. Ang nakasulat ay nakasulat. Kahit hindi mawawala yan, lalong madadagdagan yan. Dahil ako ang bahala. Ang sabi ng Diyos Ama, ako ang bahala. Hindi ko yan ipalalantad kung baliwalain yan. Dahil ako ang Diyos, sabi niya, ako nagbigay ng pangalan, ako nagbigay ng tahanan, pati ang mga taong naglingkod sa akin, sila rin ang lalapit. Marami, siya kung basta darating dito. Dahil sa salita ng Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig ang siya magwawagi mamaya. Dahil walang kaplastikan, walang paligoy-ligoy. Kung totoo ka, ang Diyos ay nasa iyo. Mabuti pa ang plastic. Alam mo na plastic, ang tao na plastic, siya rin magpapahamak sa kanyang sarili. Sino ba ang maharap sa kanya mamaya? Ang hindi ang Diyos. Tatanungin sa inyo kung ano ba ang nagawa niyo dito sa lupa. Ano ba naging katungkulan niyo sa lupa? Kung kayo ay haharap na sa Diyos, binaba ko kayong lahat dito para masaya kayo. Ano ba nangyari sa inyo? Sa pangalan ko ang daladala ninyo. Bakit hindi kayo nagkakasundo? Iisa ang dala ninyo, si Jesus Christ. Sa atin, si Jesus. Paano ninyo sasabihin nyo kayo ay akin kung kayo ay namimintas ang bawat isa sa inyo? Wala kayo sa akin. Kayo ang Diyos. Tinatawag nyo sa sarili niyo. Kung sa akin, wala. Kung ako at kayo ay nagkakaisa tungkol sa akin, wala akong masasabi sa inyo. Kayo ay nasa akin. Kung kayo hindi nagkakasundo, isang pangalan para sa akin, nakita ko hindi kayo nagkukumbaba, wala ako, parehas kayo, wala kayong katulad, ikaw at siya, wala pa kayong katulad, parehas din kayo, at mabataas at mayayabang, at hindi kayo marunong magkumbaga. Ang Diyos ay pag-ibig. Huwag natin pagbaliwalain ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, binaba tayo, magmahalan tayo, magkakaisa tayo, magsaya tayo, dahil ang gusto ng Diyos. Masaya siya dahil gusto niya makikisalo sa atin. Paano siya sasalo kung tayo mismo?
di marunong magpatawad, di marunong makumbaba. Sino masasabi ang Diyos ay nasa kanila kung di ka marunong magpatawad? Ang tanong doon. Yan ang salita ng Diyos. Ay pag-ibig. Ito ang binaba ngayon, ang araw para sa ating lahat. Live yan. At Dominic, walang religion makakaligtas sa kapwa, sa tao, kung hindi magrelasyon tayo sa Diyos. Amen? Dahil huwag na tayo paliwi-liwi. Tayo Pilipino, kailangan tayo magkakaisa. Iisa ang dala natin si Jesus. Sa Amerikano, si Jesus Christ. Si Jesus, isa pa rin yan. Bakit di tayo magkakaisa sa pangalan ni Jesus? Tama, hindi? Oh. Sabi mo, Pilipino. Sabi mo, Tasiuba ka. Sabi mo, Methodist ka. Sino bang dala mo? Jesus Christ. Yung mga dala natin si Jesus Christ, ano ba ang gusto ng si Jesus Christ para sa atin? Para tanggapin tayo sa Kanya. Ano dapat natin gawin? Diba? Kahit anong religion natin, kung iisa ang pangalan, di ba magkumbaba na tayo, magkakaisa tayo. Para ang Diyos, hindi malilito sa atin. Hindi niyo sabihin, kayo ang ligtas. Kayo ang ligtas. Kayo ang ligtas. Kayo lahat ay ligtas. Paano kayo lumigtas sa sarili niyo? Ang Diyos ay wala sa inyo. Sabi ng Diyos, hindi pa ako humarap sa inyo. Nangusigsig na kayo sa kaligtasan. Kayo ba nagliligtas sa sarili ninyo? Kailangan kumbaba tayo. Oras na kung haharap na tayo sa Diyos, doon na masasabi kung ligtas ka ba o hindi. Walang reliyon nakakaligtas. Ang reliyon samahan lang. Ang tunay maging ligtas kung Jesus Christ. Kung haharap na tayo sa Kanya. Ano bang kailangan ni Jesus Christ sa atin? Pag-ibig. Yun ang dalayan natin, ang pag-ibig. Pagkumbaba tayo, pagmahalan tayo, tulad ginawa ng Diyos sa atin noon. Noon, pagbalik niya, ganun din. Magpapaliwanag siya, ang lahat, ang simbolo, dala niya, ang lahat ng bagay, ang salita, dala niya. Kailangan sa pangalan niya, kung siya ang tawag natin at sa Kanya, yun ang panangga natin. Siya ang tagaligtas natin. Bakit di tayo magkakaisa? Para tayo iligtas niya. Sabihin nila, kami ang ligtas. Kami ang ligtas. Kung harap na tayo sa Diyos, doon ako maniniwala sa iyo. Kung hindi pa kayo nakaharap sa Diyos, wala pang maligtas. Kahit ako, hindi ako ligtas. Hintayin ko kung kaharap ko na. Dahil lahat ang mensahe ay darating sa akin para sa ating lahat. Sinishare ko lang sa inyo. Kung kayo ay maniwala, salamat. Kung hindi, salamat din. Basta binner ko ang sinabi sa akin para maipinggan ninyo kung tama ba o hindi. Dito, hindi ako nagbabasa sa Biblia. Lahat ang sinasabi ko nakasulat sa Biblia. Kung Biblia lang naman pinag-uusapan natin, wala na. Kuha ka ng tanong, kuha ka sagot. Kung ikaw isang lingkod ng binigay ng Diyos ng karapatan magsalita, kahit walang Biblia yan, nakasulat din sa Biblia ang lahat. Dahil hindi nakukuha sa pagbabasa. Halimbawa, may isang pastor nagsabi sa akin, Ama, anong dapat namin gawin? Kung kami ay magpulong-pulong sa gawain, at kami ang mga pastor. Ang sagot ko, kung ako ay ikaw ang nagtanong sa akin, kung harap ka sa tao, basahin mo itong gabi ito, halimbawa bukas alas 8 at magmimisa kayo, magpulong-pulong kayo, ikaw leader, basahin mo na yung gabi yun sa umaga, kung magsalita ka, huwag mong basahin sa harapan ng tao. Ang magbabasa lang yan, ang sasagot ng mga apostolis mo. Dahil, kung ikaw ay nagbabasa sa harapan, ngayon, kukuha ka ng talong, sasagot naman siya, nagbabasa din sa Biblia. Ano ba ito? Wala na ba talaga galing sa kanya? Kung sa Biblia na lang tayo namumulot?
Tama, hindi? Kailangan, kung isa kang lingkod, talagang ipakita mo para tayo ay masaya lahat dahil oras na. Yung mga tao matatalino at nakikinig ng mga salita at nakikita nila ang gawain mo, nagbabasa ka, ang kasagutan naman, babasa. Saan ang katotohanan doon? Di namulot lang kayo sa Biblia. Oh. Ano masasabi ninyo? Tama po, hindi? Tama po. Oh, sabi niya, hindi namin kaya po. Kasi nagtanong ka, sinagot kita. Dahil hindi niya naman ako masasabi. Tayo po, nagbabasa. Nakita mo, hindi ako nagbabasa. Dahil wala akong aral. Dahil yun, ang binigay sa akin. Saan ka namulot ng aral? Yun, nagsuko sa akin dito, nagsalita. Sa kanya lahat ang salita. Dinaan lang sa akin. Sinishare ko lang sa inyo. Tama po, hindi? Oh. Tinanong lang sa akin, Ama, nagpapagaling ka ba ng tao? Hindi ako nagpapagaling. Ang Diyos, ginamit lang ang Diyos. Lahat man, ang bagay, kanyang binilin sa akin, inuus sa akin, at ginagampanan ko. Dahil ako isang naglingkod sa Kanya, isang sumusunod sa Kanya, isang alipin ako. Dahil siya ang buhay ko, siya ang lahat, ang hininga ko. Dapat ko siya sundin. Ngayon, hindi lang siya ang aking sinusunod at naging alipin, pati sa mga taong may sakit. Nag-utos sila, lalamapit sila, Ama, gamutin mo ako. At hindi lang ako sa Diyos naging alipin, pati sa mga tao. At sinunod ko ang Ama, at susunod din ako kung ano man ang mga bagay na gusto niyo. Ang kagalingan ninyo, hindi ako nagpagaling sa inyo kung hindi si Jesus Christ. Ginawa ako. Yes, ako ang sumusunod ng lahat ng bagay ng anuman ang gusto niya. Sundin ko dahil kundi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Hindi ko inangkin. Pagsamantala lang pinahiram sa akin. Habang nandito pa ako, habang naglilingkod pa ako ay tuloy ko ang aking ginagampanan at binigay sa akin ng Diyos. Amen? Ano masasabi niyo doon? Inangkin ko ba? Ay hindi. Wala ako karapatan mag-angkin sa kapangyarihan. Kahit saan sulok ng wala akong katakutan. Isa lang ang katakutan ko. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay sa akin. Ay siya ang nagpababa sa akin para sa inyong lahat. Amen. Yan ang pangalan ng templo ito. Hindi ito gawa-gawa lang. Buhay ng Diyos. Ang siya magwawagi, siya magliligtas sa lahat. Ang naniniwala lang sa Kanya. Huwag tayo paligoy. Isipin natin muna ang mga bagay na dapat natin isipin. Huwag tayo magusga. Huwag tayo maglait. Wala ang Diyos sa inyo kung kayo naglait. Dahil yan, ang sabi ng Diyos, umusig ka, humusga ka. Alam mo yan, ang kasaysayan yan. Alam mo yun, ang simulain yan bago ka magusga. Dahil kapag umusga mo, ikaw ba? Tama ba ang ginagawa mo o mali? Ang tanong doon, kung ikaw taga-usig, hindi tatagal. Yung mag-usig, hindi tatagal. 100% hindi tatagal dahil nakakasala na siya. Ang Diyos na ang papalo sa kanya dahil hindi yan hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay pag-ibig. Sino matapang? Umaba ang buhay niya sa mundo. Wala pa. Ha? Kasi darating ang oras, ibibigay din sa iyo kapara mo matapang. Dalawa lang pupunta ninyo. Kung hindi siya sa sementeryo, ikaw sa sementeryo at siya sa kulungan. Dahil ang matapang, walang kwenta. Binigay lang tayo dito para masaya tayo. Para magmahalan tayo. Pagparami tayo para tayong Christmas light, para tayong mga anghel, para tayong bituin. Bakit hindi natin kaya dalahin ang mga
kagustuhan ng Diyos. Sa langit, libo-libo angel. May saya sila. Ay, magturkon pa siya, bas nagpupuri na sila lahat. Dahil doon ay masaya, walang malungkot doon. Dahil ang kalungkutan nandito sa lupa, binaba tayo dahil sa isa tayo tuwail. Binigyan pa tayo ng chance. Ay, sinitan kami, sabi-sabi. Tayo yun, binaba tayo para magbago tayo. Kung oras tayo magbago, babalik tayo sa ang tahanan natin, nandoon sa paraiso natin. Dito, hindi. Dalawa, sa gitna tayo. Kung magandang awin mo, akyat ka. Kung hindi maganda, baba ka. Sika para ka ng kanang kamay ni Jesus. Para isa ka na rin budas. Tama, hindi? Tama Kung po. sabi ng ilan ang Diyos? Dalawa. Diyos kayamanan dito, Diyos ang kabutihan doon. Sino gusto mong tanong? Habang nandito pa ako, nagsasalita sa inyo. Tama ba ginamit ko? Hindi. Tama po. Dahil ang lahat yan, walang posible sa posible sa Diyos. Amen. Amen? Diba? Dire-diretso ang salita, no? Oh. Yan ang misay sa taas. Dito sa akin, misay sa taas. Hindi ako pinaral para, ay, kung pinag-aral kita na, sabi niya, kaya, kung pinag-aral kita, baka makalimutan mo na ako, hindi mo na magampanan ang binigay ko sa tungkulan sa iyo. Dahil ang lahat yan, kaya mo yan. Hindi ka lang binigay ko kung magbabasa. Dahil oras ka binabasa ko, marami na lalapit sa iyo, hawak ang Biblia. At doon na magtanungan, magsagutan, ay wala na katapusan kung doon tayo pupulot ngayon lahat. Paulit-ulit na yan. Tama, hindi? Tama po. Kailan tayo matatapos ang Biblia? Ano ba kailangan ng Biblia? Binigyan tayong Biblia, ang katapusan yung ending yun, pag-ibig. Tama po. Siya yun. Kung wala pang pag-ibig, hindi pa tapos. Gulo pa rin. Magpapataas pa rin. Ikaw, nag-aral ka. Yung Biblia mo, nakabasa ka na ganyan. O, mataas ka na. Yung itay sa nakabasa rin ganyan. Mas mataas. Kaya ka na apihin. Yung isa rin ka, ganyan na. Ay wala. Dahil sa Biblia pinupulot. Ang Biblia, walang katapusan yan. Dahil kung paulit-ulit niya, walang katapusan yan. Kung basahin mo na lahat doon, matatapos mo yan. Kung ulit-ulit ang sawasa mo, walang katapusan yan. Dahil paulit-ulit lang tayo. Tama po, hindi? Okay. Ayun. Ayos Ayun. Opo ma. Dahil yun naman yung totoo ma. Ah. Na ang ano ng... Oo, nandyan tayo. Nandyan ang Biblia ang lahat. Ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos? Pinaaral kayo, binabasa kayo ng Biblia para pag tapos mo lahat, ano ang dala ng Biblia, ng kasulatan niya? Ay pag-ibig. Pag-ibig. Tama po ma. Ha? Pag-ibig. Doon ka masama, doon ka pag-ano, kung paano mo, ay masama pala itong ginagawa ko, ay masama. Ano yung ending dito sa huli? Pag-ibig. Ibig sabihin, magmahal na, magbago ka na. Yan sabi niya, born again. Ayo. Yes. Ang lahat yan, sabi ng mga, ang lahat yan, walang katapusan kung pag-ibig ang pag-uusapan. Tama po. Kung hindi pag-ibig ang pinag-usapan, may hangganan. Maniwala kayo, hindi? Kung wala hindi pag-ibig, may hangganan. Kasi mangyayari away, yan, pusgahan, lastugan, nandyan na. Magtatalo. Yabangan, nandyan na. Dahil walang pag-ibig. Tama po ma. Nagtatalo-talo na. Magtalo-talo dahil ayaw magkumbaba. Para kung ikaw nagkumbaba at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, ano sabi ng Diyos? Kalma ka lang, ako lang bahala sa kanila. Amen. Tama na? Kalma ka lang. Hindi ba lahat ang naglingkod sa akin? Ako ang bahala sa iyo. Ako na rin ang bahala sa kanila. Dahil ang katawan niya, akin din yan.
Dahil ang espiritu nila hindi pa rin nagbago. Pinahiram ko lang yan sa katawan. Kahit anong oras kaya ko alisin yan, sabi ng Diyos. Dahil ang gusto ko, hanggang kailan kayo maging masaya, maging katahimikan, kung hindi nyo ang dalagaan nyo ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng siya ay magwawagin ninyo. Doon tala ko, puto. Dahil ang pag-ibig, dahil walang katapusan hanggang sa langit, balo pa man, langit man, pag-ibig pa rin ang dala-dala sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig mo sa tao, para ang Diyos na rin ang minahal mo. Amen? Amen. Diba? Ang saya-saya. Kung tayo ay pag-ibig, ang iniral natin ang bawat isa. Amen. Walang kayamanan madadala mo sa langit. Kung hindi, ang iyong ang pag-ibig, ang siya kagustuhan ng Diyos. Buksan mo ang puso mo, ako ay nasa iyo. Huwag mo iral ang isip mo na hindi maganda. Isipin mo na bago ka magsalita. Dahil lahat yan, kung maganda, ilabas mo. Kung hindi maganda, itapon mo. Ipasok mo ang Diyos sa iyo. Sa pangalan niya. Siguro, nagugulat kayo. Pinag-aaral sa inyo. Walang aral. Hindi nagbabasa. Ha? Oh. Oh. Ang lahat yan. Nandyan nakasulat sa Bible lahat. Ang matulog ka na dahil may bisa kami dyan sa Olympic Fatma, yung sa gospel doon, pagmamahalan, Yeah. pagpakumbaba, saka yung kayamanan mo, ano, hindi mo Matadala, palang munti lang yan. Yun ang ano sa Bible na yun. Ha? Yung gospel ngayon. Oh, ngayon, nakita mo na. Dito. Kasi nagsimba ako kanina. Yeah. Yun din ang misay sa akin ngayon. Dito, isa. Isa. Dito, kung ano man yung mensahe ng simba, mensahe ko rin dito. Dito hindi ako nagbabasa. Dahil yun ang malaga sa lahat, pag-ibig. Ay, tawag. Sandali, may ibig mo. Alright, thank you for watching sa inyong lahat. Yan, shout out kay Dan Choritos Tank, Kanika, Desenia, Blessed Friday Sister, kay Sister Janet, Bless Mama, kay Sister Judith, parang itang at kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Kaya gawain natin. Kaya share rin tayo ng worship prayer. Thank you for watching. God bless po. Naway tayo, men. Marami. Saway mo kayo. Kukunin mo yung espiritu niya. Okay, Joyce. Andito na. Thank you for watching and God bless po. And bless na po tayo. Thank you po and God bless po. Thank you.